Sa video na to, Such a neighborhood snack na parang karinderya yung dating pero kalidad pare, restaurant talaga. kakain tayo ng some of the best street food ng South of Caloocan. Kuyang, dalawang kagat. Mula sa blockbuster na putok-batok lugawan sa monumento, So parang pinapaliguan ko ngayon yung tokwat baboy ko. pinipilahan na sinigang na ulo, bigat niya, ang laging sold out na merienda sa isang barangay, Para sila may factory ng Alaska. at ang legendary fried chicken na umuubos ng kilo-kilo ng manok kada araw. Bakit napakasikat ng fried chicken nyo dito sa Caloocan? Samahan niyo akong tikman ang best eats ng South Caloocan. Ready ka na ba? Tara! Pag sinabi mong Caloocan, nahahati ito sa dalawang parte. Ang norte, which is ang papuntang Bulacan, at ang south, which is ang malapit sa Manila. Panigurado magtatanong kayo, bakit nga ba ito nahati sa dalawa? To simplify the answer, ay nakuha ng Quezon City ang ibang part ng Caloocan na pumapagitna sa dalawang ito. Anyway, ang South Caloocan, kung nasan tayo ngayon, ay ang unang naging urbanized city. Siguro dahil malapit din ito sa Manila. Today, I'm on a mission to discover some of the best eats of this city. Isang magandang araw dito sa syudad ng Caloocan. Pare, ang dami ko na napuntahan na lugar sa ibang bansa, ibang probinsya, pero hindi pa ko gano'n nagagawin ng Caloocan para gumawa ng isang malupit na food tour. At ngayon, ito ng chance para puntahan yung ilan sa mga nagtitrending at legendary na kainan dito sa Caloocan. Kaya naman, simulan na natin ating Caloocan food tour. Tara! Mula sa mga maingay na jeep sa monumento, ay mapapansin ang isang bising tindahan na nagbebenta ng lugaw at pares mami. Ito, ang Kuya Banings. Bundok-bundok ng bowls of mami at goto ang matatanong mo dito. At meron ding iba't ibang street food ang nakabalandra. Uy, pare, nandito tayo ngayon sa monumento. Makikita mo yung Monumento Circle na sobrang sikat. Nandito tayo sa legendary Kuya Baning. So meron tayo ditong iba't ibang famous patahe nila. In-order ko ang 3 of their best sellers. Ang tokwat baboy na merong lechon kawali, pares mami na meron ding lechon kawali, kaldo, pares sauce at itlog. At syempre, ang signature lugaw nila na may laman loob tulad ng isaw at sinuso or mammary glands. So makikita mo, yung lugaw natin punong-puno ng fried garlic, ng onion leeks, tapos yung laman loob niyan, parang katabi daw o kadugtong ng isaw. Parang yung mammary glands na o sinuso. So gawin ko, kuha ako ng konti, haluin natin. Classic lugaw. Maluya. Hindi ko alam kung may chicken broth ba yun. Tapos yung pinakalaman loob, parang sinuso, medyo chewy siya na parang, alam mo yung atay ng texture? Parang ganun. And then the fried garlic, nagbibigay ng extra flavor, extra texture. Don't get me wrong, this is a perfect starter or perfect breakfast dito sa Caloocan. Nakita yung mga tao busy-busy, naglalakad, parang papasok sa trabaho nila pero tumitigil muna dito para humikot ng mainit na sabaw. At lugaw ni Kuya Baning. Dito pa ako isang naintriga. Ito yung kanilang tokwat baboy. Grabe, parang putok-batok na hindi mo masabi. So yung tokwa nandito, may lechon kawali tayo dito, generous amount ng sibuyas sa gilid. Meron tayo ditong isang jar na punong-puno ng suka na may pipino at sibuyas. So parang pinapaliguan ko ngayon yung tokwat baboy ko. Okay, excited na ako tikman to. So gusto kong tikman, lechon kawali, tapos may sibuyas. Ayun, ito pala, perfect bite. That's a thing of beauty. That's one of the most flavorful, overloaded na tokwat baboy yung tikman ko. You have that fatty, crunchy na yempo, and then yung soft na tokwa nandun, yung sibuyas nagpapatulong. Tapos yung suka natin, parang yung pipino, natunaw na doon sa mismong suka, na parang naging cucumber vinegar na siya. Pero mas nagpapasarap niyan, kung lalagyan natin ng solid red chili paste. Ang sarap. Yung chili sauce nila, sobrang mag-garlic. So ito yung pares mami nila. So meron kang tin egg noodles, lechon kawali nandito. May itlog rin na kasama. So muna tikman yung sabaw. Masarap kung masarap. Manamis-namis ng konti. Mabawang. Tapos yung karne, hindi ko alam kung atay ba yung natikman ko. Timplahan natin ng konting chili. So halo-halo pala to. May mga laman loob din. Ayan, may atay ako nakikita. O dugo ba to? Ayan, atay. So kuha ko. Tingnan natin, meron tayo dito parang atay, lechon kawali, may repolyo, tapos yung noodles. Cheers! Alam mo, mga ganda pagkain, worth the hype. Yung sabaw niya, yung sauce niya, parang nasa gitna ng lapot.
tsaka ng nipis. Sakto lang din. And then yung noodles, malambot. Lechon kawali nandun. Parang may factory dito ng lechon kawali. Parang lahat nilalagay nila. Pwede sa lugaw, pwede sa mami, pwede sa tokwat baboy. At pinakamaganda dito, narinig mo lahat ng klase ng busina. Busina ng jeep, busina ng bus, busina ng motor, o kahit busina ng ambulansya ay maririnig mo din sa monumento, lalo na dito sa pwesto ni Kuya Baning. This is a great start. This is a great breakfast para simulan ang ating Caloocan Street Food Tour. Anyway, isa pang kagat, proceed tayo sa next food trip. From one amazing soupy dish, let's go to another sabaw dito sa Caloocan. Tanghalian at mahabang pila dito sa isang tindahan sa 7am. Pumipila ang mga tao para lang tikman ang kanilang pares at special dish na sinigang na ulo ng baboy. Heto ang Kanto 8. Okay pare, nandito na tayo sa sikat na Kanto 8. May pares din sila pero pinaka pinipilahan dito is yung kanilang sinigang na ulo ng baboy. Lunchtime ngayon, dumadami ang tao. Ang vibes dito ay parang pinaglutuan ka lang ng tropa mo na masarap magsinigang. Ang ulo ng baboy ay pinapakuluan ng ilang oras hanggang lumambot. Pili ka na ng ulo na gusto mo. Lalagyan ng repolyo at lalagyan din ng mainit na sabaw ng sinigang. Tikman na natin tong ating sinigang na ulo. Ano yung tsura niya? Akala mo parang ilagay dahil doon sa repolyo natin. At gawin ko tikman ng sabaw. Init. Wow, okay. Parang ito yung sinigang na linuto ng nanay mo kanina. I mean, asim, hindi naman sobra. Like, siguro 7 out of 10. Parang nalasahan ko rin pinakuluan na buto-buto doon. Ang pinaka-highlight dito is yung kanilang, look at this, sinigang na ulo ng baboy. Ay, ang bigat niya. Look at that. Di ko alam kung ito ba yung mata. Sa may mata? Ito yung mata. Ito yung pinaka-pisngi ata. Di ko alam nawawala yung ilong. Ilong. Okay. Niloloko ni Kuya kanina. Sabi niya, hindi na pa daw malambot. Pero yung parte na nakuha ko, malambot naman. Basically, sinigang na baboy lang siya. Pero pagkakaiba lang is buong ulo yung gamit mo. Parang ito yung perfect na, actually pananghalian siya. Pero para sa akin, perfect to pang partner ng alak. Okay. So, gawin ko kagating ko isang buo. Okay. Yung part lang na yun, medyo chewy siya. Isang tab ng chili sauce na merong spoon na magkadikit parang sagwan. Lagyan mo ng konti. Kaya parang ngayon ko lang gagawin to na lalagyan ko ng chili sauce yung ating sinigang. Lagyan ko ng konti dito. Tapos, kuha tayo dito. Sabawan natin. Okay. I mean, tatanungin mo ako, no? Masarap siya. Masarap na masarap. Tapos yung chili yung chili parang walang bawang yun. Purong sili lang talaga. Itsura ng sinigang natin nagmukha ng ramen. I get the vibes. Actually, this is a neighborhood. So, usually, hindi lang mga empleyado yung kumakain. Pero maging yung mga nakatira dito, iba nagti-take out. Wala silang ulam. Tinamad magluto si nanay. Magti-take out na lang ng sinigang. Yung partner mo fried garlic. Perfect combination. Pagkatapos mo magsiesta, parang ang sarap magmerienda. At dito sa Barangay 28 sa Kanto ng Ladasca, tuwing alas 2 ng hapon ay may nagbubukas na isang stall sa tapat ng sari-sari store na nagbebenta ng sarit-saring merienda. Ito ang Angelic and John's Merienda. Okay pare, magmerienda tayo dito sa isang maliit eskinita sa neighborhood dito sa Caloocan. Nandito sa Angelic and John famous merienda. As in, ang daming merienda. May sopas, may pasta, may bibingka, palitaw, may pichi-pichi, may iba-ibang kakanin. Tapos yung kanilang famous sopas, yung parang munggo, tapos yung dalawang klase ng champurado. As in, ngayon, kakasimula pa lang nila. Pero kita mo naman, haba agad ng pila. At mamaya, meron din yung mapupunta mga parokyano at mga online orders. Pero ang tumakaw ng pansin sa aking mga mata ay ang 4 na malalaking kaldero na may makukulay na laman tulad ng munggo, sopas, Hershey's champurado at ube champurado. Lahat ng ito ay nilalagyan ng hindi kadamutan at umaapaw na gatas. And it costs only 25 pesos each. Look at this pare. Parang sobrang generous ng Alaska milk nila. Para sila may factory ng Alaska. Tikman natin. Mas creamy pa yun sa gatas ng Alaska.
Parang ito yung creamiest sopas ng tikman ko, as in may konting tamis, super milky. Yo, parang lasa ko may chicken broth din, yung hotdog nandun, parang may giniling din, and yung pinaka macaroni, sobrang lambot na. Next natin, meron tayo ditong parang bilo-bilo itsura niya, pero munggo tawag nila. So syempre may gatas din yan. Nakuha tayo. Nakakain ako ng maraming Filipino food. Pero ngayon nakakain ng ganitong klaseng pagkain. As in, parang siyang bilo-bilo, pero yung pinaka-base niya munggo. Munggo bits. Tapos nandun yung extra sweetness galing dun sa gatas natin. Okay, excited na ako dito. Ito yung kanilang champurado. Kita mo naman, nalulunod na. Sa makakita ng champurado na nalulunod sa gatas, diba? Alala ko lang ata nung bata ako kapag kumakain ng champurado, nagagalit yung nanay ko dahil tinitipid niya ako sa gatas. Pero dito, hindi. Hindi ka papagalitan ng nanay mo dahil generous sila sa gatas. Anyway, tikman natin yung chocolate. Parang tinuno mo yung Hershey's chocolate. Tapos ginawa mong kanin o malagkit. Not overly sweet. Parang may dark chocolate flavor. And then sobrang bagatas nga siya talaga. Okay, ito yung main event natin. Ito yung ube champurado. Ang ganda lang din consistency nung pinaka champurado nila. Sobrang lapot oh. Ang sticky niya. Iba lang din yung vibes talaga dito. Kasi neighborhood talaga. Ang daming tao sa labas, lalo na maghahapon na daming mga motor na dumaraan. Kailangan din medyo cautious ka sa nangyayari sa paligid mo. Ang sarap nun. Kung ube lover ka, panigado, papakasalan mo na to. Kulang 2 kagat. Kulang 3 kagat. I mean, nakatingin ako ng ibang ube champurado, pero ito, iba yung consistency. As in, milky, sticky na. Parang nakakabusog. Parang tinunaw na biko. Parang kumakain ka ng tinunaw na biko. This is just beyond amazing. Literally street food. Nagsisimula sila alas 2 ng hapon, and then paggabi na halos mauubos na yan dito sa Angelic and John. Para sa ating main event ay kailangan natin ng pagkaing bigatin. Itabi ng Maxes at Aristocrat dahil kakain tayo sa legendary fried chicken ni Mang A. Owned by the fried chicken Sherpa himself, Kuya Alan, na nagsimula sa puhunan ng 1,000 pesos, ay minaster niya ang kanyang own fried chicken recipe na naging mistulang institusyon dito sa South Caloocan. Kuya, ang tanong ko sa inyo, bakit napakasikat ng fried chicken nyo dito sa Caloocan? Sabi po nila masarap daw kasi yun ang comment ng mga customer. Kasi minsan pag may magdadine-in dito sa amin, siguro hindi namin alam kung tinitikman muna o ano. Kasi pag nag-dine-in ng quarter, minsan nag-take out pa ng 2. Sa dami na nagdenegosyo ngayon, lalo na dito sa syudad ng Caloocan, di ba, dami mga sikat na kainan. Paano pa rin kayo nag-e-excel na parang kayo pa rin yung pinupuntahan ng mga tao? Siguro nagugustuhan nila yung lasa. Kasi sabi nga nila, parang icon daw yung manok namin. Hindi mo na kailangan dumayo sa mga restaurant na malalaki. Tama nga naman, dahil for only 99 pesos ay makukuha ng big quarter leg chicken with double rice. At ang isang buo na 1 kilo ay 290 pesos lang. Umaga pa lang ay pinapakuluan na ni Kuya Alan ang mga manok na tig 1 kilo. Kasama sa pagpapakulo ang kanyang secret marinade and spices. Pagkalambot ay papalamigin muna ito. Then, ipapalangoy na ito sa napakainit na cooking oil jacuzzi. Sabi ni Kuya Alan, ang isang sikreto ng masarap na fried chicken ay pag walang breading daw, ay lalo mo raw mas malalasahan ang sarap ng manok. Kaya naman, excited akong tikman to. Okay pare, para tapusin ang ating isang malupit na street food tour dito sa Caloocan, ano ba bang magandang panapos kundi ang Mang A's fried chicken? Look at this. This is a fried chicken feast. May isang buo tayo dito. Meron tayo dito naka-chop. Meron ding option na 99 pesos, parang quarter leg yun or chicken wings with breast. Tapos 1 rice, tas may sabaw, 99 pesos lang. Pero ang gawin ko muna, ito yung libreng sabaw, tikman natin. Okay. Parang ano, alam mo yung sabaw sa Lucky Me? Parang ganun, chicken broth. Ang itsura niyan is like a fried chicken perfection. Golden brown, mukhang malutong yung balat. Look at that. Mang A's fried chicken. Cheers. Parang commercial yung Jollibee yun. Ang sarap. You can taste all of the marination na parang binabad talaga na ilang oras. Kung tatanungin mo ako,
Kaparehas niya ba ng lasa yung mga fried chicken sa restaurant? Actually, baka better pa nga to. Tatikman natin tong bandang puwet. Parang lechon na yung itsura niya. Tapos i-dip ko sa kanilang ketchup. This just brings joy sa buhay ko. I love the skin, yung balat. Alam mo yung lutong niya, may halong lambot eh. Tapos parang soak up na yung juices na yung marination, nagiging liquid form siya na kada kagat mo ng balat, kada kagat mo ng karne, eh parang dumadaloy sa dila ko, dumadaloy sa leg ko, hanggang dumadaloy sa puso ko dahil puno-puno ng cholesterol yun. Pero wala kang pake dahil yung ganitong klaseng sarap eh, hindi dapat pinapansin yung ibang factors. Look at that. Pakita mo pare, kung gaano kalambot. It's an effortless fried chicken. Pinahalo yung toyo sa ketchup. So parang ito yung pinaka-sauce niya. Tapos ito, Thai part na ata to. Nung just kind of comfort food. Ito talaga yung kino-comfort ka. Kunyari problemado ka sa buhay, wala kang pera, ang dami mong bisyo. Parang ito yung sasagot at lilinis nung mga kasalanan mo dahil itong mga klaseng pagkain, it's like reviving your soul. Ano yung ganung feeling? Such a neighborhood snack na parang karinderya yung dating pero kalidad pare, restaurant talaga. I just can't stop eating. What a way to end this Caloocan food tour ng Mang A Fried Chicken. Apat na tanyag na kainan na may pangalan ang ating napuntahan dito sa South Caloocan. At sobrang hindi ako nabigo ng South at nabusog ako sa sarap. At promise, sa susunod, dadayuhin naman natin ang Caloocan ng Norte. Hoy pare, dito nagtatapos ang ating Caloocan Street Food Tour. Ibang klase sa Caloocan. Actually, 4 lang yun pero marami pang mga legendary at sikat na kainan na pwedeng puntahan dito sa syudad ng Caloocan. Sana nag-enjoy kayo doon. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy nagsasabing stay safe, good night, good bye. Bang, Happy New Year. Okay, ang init. Parang gusto pa ng champorado, masarap yun. Ewan ko or nabibingka ba yun? Palitaw. Palitaw. May 99 pesos lang. I've never been here na barok. Tours dito sa Caloocan, nahulog yung mga kubiertos. May bisita daw.